sa puso't diwa nagkakaisa. Hello ka-familia! So ngayong hapon na ito is isang preparasyon para sa paparating naming anniversary. Ang first year anniversary ng Bible Study Fellowship ng Pamilya Torrel. So ngayong hapon na ito or ngayong araw na ito is kasama ko yung isa sa original member at yung isa naman is bagong salta lamang dito sa Pamilya Torrel. Mga members na talagang masasabi natin na mga babaeng matatapang, mga babae na sinubok ang kanilang pananampalataya at pero taas noo pa rin na nandito at nananampalataya sa ating Panginoon. So, hindi ko napapatagalin pa kasi itong araw na ito ay parang puno ito ng aral, tapos puno ito ng mga inspirasyon about sa kanilang mga kwento. So, kasama ko dito is si Sister Mary Ann Venus and si Janice Famatigan. So ayon, ang una kong kamusta pala kayo muna ngayon? Kamusta ang mga buhay-buhay natin, Sister Mary Ann? Okay lang. Lumalaban sa araw-araw na takbo ng ating buhay, kahit maraming pagsubok, sige lang, basta may pananalig tayo sa Panginoon. Okay. Ikaw, Janice, kamusta ang buhay-buhay, recent life, or anong update ng buhay natin? Okay lang. Wala namang problema. Dahil siyempre, basta magkukulan lang tayo sa ating mga problema sa ating Panginoon, wala tayong problemang maipag-isip na ng mga ganoong mga na sikip sa ating mga puso-isipan ng mga problema para maging masaayos ang ating buhay. Okay. So, si Janice is one of the original member ng Pamilya Torrel since 2021. So, ikaw, Janice, ano yung mga experience mo dito sa Pamilya Torrel? Dito sa ako ng Pamilya Torrel, masasabi ko lang po, siyempre, masaayos ang aming pagpanpo dito, pagsasamahan dito sa aming pagkakuan ng Pamilya Torrel. At siyempre, in-okay ko lang na siyempre sa ganyang sitwasyon ko, na ganyan ang kabuhayan, ay masaayos pa rin at maging bukan sa akin ang aking mga kasamahan dito sa Pamilya Torrel na mas mabait sila at hindi nila ako pinapabayaan na kahit ano man ang kanilang pan sa akin ay nandyan pa rin sila at tinutulungan pa rin ako magpakailanman. Okay. Ikaw, Sister Mary Ann Baylang, newest added dito sa Pamilya Torrel. In ilang weeks pa lang yata or months? Yeah, yes. Ano yung mga experience mo na dito sa Pamilya Torrel? Or ano na yung mga naging experience mo dito? Kasama ang mga member at sa pagiging Pamilya Torrel member. Ano yung being a new member ng Pamilya Torrel, actually, yung totoo, from me, masaya kasi nagawa ko nang i-enjoy yung life ko, and one thing is bumabalik yung aking pagtitiwala kay God. Hindi naman siya nawawala, but because of Pamilya Torrel, na i-open ko sa kanila as the real who I am. Yes. So, ayun nga. This is our first year anniversary special ng ating Bible Study Fellowship. So, dito is meron tayong mga some questions. Tapos, later is about sa testimony ng ating buhay. Kung paano si Lord gumalaw sa ating buhay, sa ating mga trials at everything. So, uunahin ko na muna na itatanong sa inyo is, kamusta ang relasyon natin sa Diyos? Sister Mary Ann. Ako sa akin, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi since na nawala ang aking partner, binigyan niya ako ng tatag ng kalooban at tibay ng paniniwala sa kanya na hanggat may buhay, huwag mawawalan ng pag-asa. Ikaw, Janice? Ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon dahil siyempre sa ganyang kabuhayan na kahit ganyan ang sitwasyon ko rin, ako ay malaking pagpapasalamat. Ako ay naglubusan na nagkasakit ng ganitong aking sakit ng epileptic, pero hindi pa rin ako pinapabayaan ng Panginoong Diyos dahil siya ay malaking pagtutulong sa akin habang buhay. At sa ganyang sitwasyon ko na kahit ganyan ako ay may
PWD pa rin ako, okay lang pa rin sa akin na ako'y natutulungan pa rin ng Panginoong Diyos habang buhay. Okay. So, masasabi ko is, or maidi-describe ko itong dalawang kasama natin is, talagang mga strong woman sila. Hindi lang dahil sa masasabi natin na talagang natatagumpayan nila yung challenges nila, pero sila talaga yung mga babae na masasabi ko na talagang strong yung personalities. Ikaw, Sister Mary Ann, last Bible study natin is meron kang share about sa recent testimony mo na talagang masasabi ko na talagang napagtagumpayan mo, di ba, through Christ. So, pwede mo bang i-share ulit sa amin yon kung paano nangyari yung ganong isi-share ko, i-open up ko ulit yung nangyari sa akin way back 2020. Noong una tayong nagkaroon ng pandemic, unang lockdown natin. Nawala ang aking anak. Kinuha siya ni God nang hindi ko man lang siya nakita. Hindi ko siya nakasama for how long years. And until sa inilibing siya, hanggang sa video ko lang siya nakita. Halos gumib up ako noon dahil talagang napakasakit para sa isang magulang. And second, hindi na ako nakaalis papuntang abroad. Dahil nga sa pagkakaroon natin ng pandemic at sa pagkakaroon ng lockdown, nagkaroon ako ng depression. At sa pagkakaroon ka ng depression, akala ko ay kaya ko kasi matatag ako. Pero hindi. Gumib up ang aking utak. Nag-lost connect ang aking utak, but that doesn't mean that I'm become crazy. No, hindi po. I forgot everything. Even my family, nakalimutan ko sila. Pero sa awa ng Panginoon at sa pananalig ng aking asawa, gumaling po ako. And thanks to God kasi in real life, eto po ulit ako. Nagkaroon po ulit ako ng pagsubok. Pagsubok na akala ko talagang hindi na rin ako gagaling. Yung nalumpo ako. Dahil sa pagkakaroon ko ng depression, lahat na yata ng sakit ay dinanas ko. Pero nagpakatatag ako at hindi ako nawala ng pananalig kay God. And I'm so thankful kasi gumaling ako at eto nga po ako ngayon. Nasa harapan po ninyo at pinapatunayan ko pong si God ang laging nandyan at hindi tayo pababayaan basta mayroon tayong tiwala sa Kanya. Yes. So, balik tayo doon sis sa yung nawala yung anak mo. Nung nawala ang aking anak, hindi ko talaga alam kung ano yung totoong pangyayari. Kasi malayo siya sa akin. Nasa Bicol siya, nasa Cavite ako. Bawal na mag-travel. When I find out, 3 days na siyang may lagnat. Kung sinabi na hindi na bumababa ang lagnat niya, COVID ba yun, sis? No, it's not. It's a kidney problem. Natakot ako kasi hindi ko kayang tanggapin because he is my youngest son. Couple of years na hindi ko siya nakita because I went in abroad. Nang bumalik ako dito, hindi ko pa rin siya nakita dahil nag-lockdown. Nung nalaman ko, sinabi ko na dalhin agad siya sa ospital. Pero nung sinabi sa akin ng doktor na tinanong ko kung ano ang chance ng anak ko kapag nilagyan siya ng tube. Ang sinabi sa akin, walang kasiguruhan. So sinabi ko na tatanggapin ko na kung dadagdagan ko lang ang paghihirap ng anak ko, ibibigay ko na siya kay God. Dahil si God ang nakakaalam kung hanggang saan lang tayo. Di ba sis, sobrang hirap or sobrang sakit na yung imbis na yung anak yung lilibing sa magulang, ay ang nangyari is yung magulang ang lumilibing sa anak. Walang kasing sakit para sa isang magulang na siya ang maghahatid. Walang kasing sakit para sa isang magulang na siya yung maghahatid sa huling hantungan sa kanyang anak. Ayokong umiyak pero pagdating kasi sa usapan ng anak, nararamdaman ko yung sobrang sakit. Hindi ako plastic. Ito yung totoo kong nararamdaman. Na kapag naaalala ko yung anak ko, na nawala na hindi ko man lang nakita till the end of his life. Sobrang sakit. Napakasakit. Pero, hindi nawawala yung aking faith kay God na lahat tayo ay dadaan lang sa lupa. Lahat tayo ay kukunin niya in different ways. Siguro nauna lang talaga yung anak ko. Pero to be honest, nandito sa dibdib ang pain na nararamdaman ng isang
still nandyan pa rin, sis. Nandito. I'm still moving on my life kasi may mga kapatid pa siya. Pero pag naiisip ko na bakit maaga siyang kinuha sa akin, doon ko nararamdaman yung sobrang pain as a mother. Yes. Now, sis, paano gumalaw si Lord sa problemang mong ganyan, yung time na yan? Sinabi ko na, God, bakit ganon? Tinanong ko, kinwestiyon ko si God. Sinabi ko, bakit ganon? Bakit kailangan anak ko? Bakit hindi ako? Pero nasagot ko rin yung katanungan ko kasi si God ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. And sinabi ko sa kanya, kung ito yung pinakamabigat na pagsubok na ibinigay mo sa akin, tatanggapin ko. Kasi wala naman akong magagawa. Si God lang ang nakakaalam. Pero hindi nawala ang pananalig ko sa kanya. Yes. Sis, yung isa mo pang challenges, masasabi mo bang biggest challenges or trials din yung nawala din yung husband mo recently? Oo. Yun nawala, masakit ang pagkawala ng anak ko. Totoo. Pero mas masakit na nawala ang asawa ko dahil magkatabi lang kami. Magkatabi kaming natutulog and I really wasn't expect that I'm going to wake up in the morning that I lost already my husband. Napakasakit ang magising ka na yung taong sandigan mo ng napakahabang panahon ay mawawala lang ng bigla sa'yo na wala kang kaalam. Yes. So yun, sis. Ngayon din, dyan sa challenges or sa trial mo na yan, paano ulit gumalaw ang Diyos sa buhay mo yung time na yan? Para sa akin, ang masasabi ko is, kinuha man ni Lord sa akin ang aking asawa, hindi pa rin natapos ang aking buhay doon dahil sinabi ko nga sa aking sarili, kapag nawala ang mahal mo, may plano si God sa iyo. Yes. Ang plano ni God, nandyan, hindi ko man alam kung ano yon ang plano niya para sa akin, pero ang masasabi ko lang is, life must go on. Basta may pananalig tayo kay God. Yes. Diba sis, masasabi natin na lahat ng bagay na nangyayari sa atin, may rason. Oo, totoo. May rason. Totoo. So, natagpuan mo na ba yung rason, sis, kung bakit nangyari yan? Yung mga challenges na yan. Kasi masasabi ko talagang sobrang hirap, diba? Parang sobrang hirap yung challenge na nadanas mo. Pero natagpuan mo na ba yung rason kung bakit? Bakit sa'yo nangyari, sa'yo binigay? May mga nagsasabi sa akin na malas daw ako sa pag-ibig, pero walang taong malas para sa akin. Kasi si God ang nakakaalam ng lahat. Kinuha niya ang asawa ko, siya lang ang nakakaalam kung ano yung dahilan. Pero para sa akin, kailangan ko pa rin manalig sa kanya kasi nandyan pa rin ang mga anak ko na nagbibigay ng lakas para sa akin. Yes. So, ayun nga. So, nalaman natin yung trial, yung challenges ni Sis Mian, na sobrang hirap talaga yung mga pinagdaanan niya. Pero, yung pananampalataya niya sa ating Panginoon is sobra-sobra. Hindi nawawala. Hindi nawawala. Kaya nakayanan ni Sis Mary. At siguro siguro sa'yo binigay ng Lord yan kasi alam ng Lord na kaya mo. Nakakayanin. Yes. Paano kung sa iba na sobrang hina ng faith nila sa Lord, baka Gumib up din Sometimes, naiisip ko yan. Naiisip ko na, bakit hindi na lang ako sumunod sa asawa ko? But in other way, kapag iniisip ko na mayroon pa akong anak na kailangan pa niya ako sa buhay niya, kasi ayokong mawala ako na yung anak ko i-depend pa rin sa mga kapatid niya. Kaya, sinasabi ko kay God na, hindi ako natatakot na mawala, but I'm afraid to lose my life kasi nandyan pa ang anak. Yes. So, thank you so much, Sis Mary Ann. So, babalikan natin mamaya si Sis Mary Ann. Ngayon, tutungo tayo kay Sister Janice Pamatigan. Kamusta ang buhay natin ngayon, Nis? Ito si Janice, masasabi ko rin na hindi rin basta-basta yung challenges nung dumadating sa kanya. Pero, tingnan mo siya, Sister Mary Ann. Stand firm. Strong. Tapos talagang masasabi natin walang-wala si Janice, di ba, sa pang-araw-araw niya, pero nakaka-survive siya palagi. So, kasi hindi siya pinababayaan. Yes, nandyan yung ating Panginoon. Pero gusto naming mas malaman pa, Janice, yung buhay mo about sa'yo kasi
like, di ba, PWD at Living life alone. yes, walang kasama, mag-isa sa buhay, tapos sa sakit mo ng PWD, tapos epilepsy. Sister Janice, ilang years na yung epilepsy mo? Gusto na siya. Itong epilepsy ko ay, siyempre, sobrang tagal na to. Nagsimula to nung mga sabi sa akin ng mga nasabi ng nanay ko nung una ay mga 4 years old daw ako noon. Dahil sa nagkaroon ako ng sakit ng lagnat. Tapos, nung nagkalagnat po ako, yan, nagkaroon po ako ng sakit ng, pinagkaroon po ako ng convulsion. Tapos, pagkaabot po ng mga 5 years old po ako noon, nawala-wala daw. Tapos, mga 6 years old na naman, bumalik siya hanggang sa ngayon. Kaya, ayan, yung sakit na epileptic ko talaga sa ngayon ay hindi pa rin kasi nawawala dahil hindi ko lang malaman kung bakit. Dahil bata pa kasi ako din nung una, malit pa kasi ako noon, hindi ko maiwasan sa aking mga magulang na kung kaya't ako'y minsan napapatampo ako sa aking mga ina kung sa oras ako'y nag-aaral nga ng sa aking pag-eskwela sa eskwelahan, kaya oras na naghihingi ako sa kanila ng baon, nang hindi ako nila mabibigyan ng pangbaon, kung kaya ako hindi lang napapakain ng mga almusal at tanghalian. Kaya yan, yung sakit ko na lang ng kumpuls ng epileptic na to, yan lang siguro na hindi nang nagtagal sa akin nang hindi nakukuha dahil yan ang kadahilanan kung bakit yung sakit na yan ay hindi mawawala talaga sa akin. Okay. Until now ba, Sister Janice, inaatake ka pa rin ng epileptic? Inaatake pa rin kung talagang ako'y talagang nagmainit ang ulo ko o kaya sa ganun ang hindi ako makakain talaga, wala akong makakain talaga. Pero sa ngayon, tinutupad ko na dahil sa ganun na aking nararamdaman kasi pag ako'y sinusumpong, sumasakit ang buong katawan ko. Kaya ginagawaan ko na lang ng paraan na ako na lang ay makipaghingi na lang ng tulong sa kung kaya kagaya dito sa aming grupo ng Pamilya Torel. At tapos kung hindi lang sa kanila, kung kaya sa mga may puso't isipan na makakapagtulong sa akin na ako'y tinutulungan talaga, na bibigyan talaga minsan nila ako ng pangbili ko ng aking pagkain, at ako'y nagpapasalamat talaga yan sa Panginoon dahil obligadong talagang nararamdaman ko sa aking puso na talagang ako'y hindi pinapabayaan ng Panginoong Diyos. Amen. Sis, di ba yung buhay ni Janice ay sobrang sobrang napaka Challenges. yes. Pero Strong siya. yes, sobrang strong ni Sister Janice kasi maliban sa sakit na epilepsy, isa rin siyang PWD. Pero now, Janice, paano mo nararamdaman na gumagalaw ang Diyos sa buhay mo? Dahil simpre naggagalaw ng Panginoong Diyos sa akin dahil sa ganoon na kung may time na may time talaga ako na oras na wala akong sa aking sarili, kung anong gagawin ko, ako'y nagagalaw ng Panginoon na kung ano ang dapat kong gawin, at sa ganong kagaya yung na dapat kong gawin na humanap ako ng sarili kong makakain. Yan, binibigyan ako ng lakas ng aking puso't isipan ng Panginoong Diyos para humanap ng aking makakain para lamang ako'y mabubuhay dito sa aking sarili. Tama. Ikaw, Nis, is single, tapos mag-isa Opo. sa buhay. Pero ikaw ba, Nis, hindi ka ba humanap ng makakasama sa buhay? Ay, hindi naman sa ganong wala naman. Kinakagustuhan ko nga sana na magkaroon nga ako ng makakasama ko sa buhay, na kung kaya ganito nga, dahil sa ganitong hirap na nga ang sitwasyon ko, may epileptic na nga ako at saka may kapansanan pa ako ng ganito. Kung kaya iniisip ko na lang na sinasabi ko, ay
ayoko na lang na magkakaroon ng ganyang may kakasama pa ako sa aking buhay dahil baka yan pa lang ang magpapabigat. At saka sinasabi rin din sa akin ng Panginoon na ang iiwasan ko na lang ay yung magkakaroon ako ng kasama para walang magpapabigat sa akin. At yan ang turo sa akin ng Panginoon. Amen. So, Sister Janice, yung PWD mo, yung sa paa mo na nasunog, ilang years na yan? Or kailan yan naganap, Sis Janice? Nagaganap po ito nung year 2000. Na So, sobrang tagal na talaga, Nis. So, pag ngayon, sis, mga ilang years na pag... mga 25 years 25, na. oo. Sobrang tagal na, pero parang... It happens to her when I was pregnant with Raven. My second daughter. So, talagang sobrang tagal na. Pero Yeah. ikaw, Sister Janice, yung unang nangyari yan sa'yo, ano yung... nag-doubt ka ba kay Lord? Or naano mo ba siya? Natanong mo ba siya, bakit kailangan ako, Lord? Parang ganon. May, may ganyan bang moment nung time na yon? Na-question mo ba yung si Lord? Ganon? Ay, question ko po dyan. Sinasabi ko nga sa aking sarili noon, lalo na hanggang ngayon, sabi ko nga, nung ako talaga, sinumpong nung year 2000, ay lubusan ko talaga na ako'y na magkapagpasol sa kapwa-tao na para ako ay makapera sa oras lang ako'y nag-aaral pa yon, ay para lubusan na ako'y makakapagpan po sa eskwelahan na at magkakaroon ng baon. Yun po ang ginawa ko. Tapos sa ganon, na aking pinaglubusan na hanggang sa naisip ko at yung ako'y nasunog na, sabi ko, ano ba talaga itong nangyari sa akin? Bakit po ako talaga nasunog sa ganyang kalagayan ko? At nang ito'y natandaan ko na ngayon, dahil sa lalo na ngayon na nag-iisa lamang ako sa buhay ko, kung kaya't iniisip ko, kung kaya't itong pagkasunog kong ito, lubusan siguro binigay nga ng Panginoon sa akin ng isang kaparusahan dahil nakukan ko po sa aking sarili na ako nga sinasabi nga ng mga ate ko, ibang tao na matigas nga ang ulo ko at tapos ako pa ay ang masamang ugali ko. Yun po, tinanggap ko na lang po. Tapos sa ganon din, sa aking pagtatanggap nitong aking sakit ng pagkasunog ko, kung kaya't sinasabi ko rin na ito'y lubusan din sigurong binigay sa akin ng Panginoon o hindi man sa bigay, kung kaya't ito'y lubusan na dahil sa wala kasing mga kapatid o ate ko na makakapagtulong kasi sa akin oras nang mawala ang mga magulang ko. Oo. Pero until now, Sister Janice, nako-contact mo yung mga kapatid mo? Hindi ko makukontak sila dahil hindi nila ako pinagbigyan ng pagkakataon na makakuha ng kanila mga number cellphone. Kung kaya't ako'y hinahayaan ko na lang dahil kasi hindi ko maintindihan sa mga kapatid kuya ko na sila'y ako'y kanila matutulungan. Oo. So ngayon, Miss, paano mo naramdaman na gumagalaw si Lord sa buhay mo? Yung panahon na yung mga sitwasyon mong ganyan, paano mo naramdaman or anong masasabi mo na ay nandyan yung Lord, kasama ko siya? Siyempre, sa ganyan, nandyan talaga si Lord, na kung kagaya nga niyan, na pag ako ay may time na nakakaramdam ako ng mga sakit sa aking katawan, lalo nga dito sa aking ganyang may kapansanan ako, kung kaya't minsan nawawala at sinasabi ko sa sarili ko, parang nandyan ang Panginoong Diyos na tinutulungan ako para palakasin ang katawan ko upang makagawa ko ng mga gawain sa buhay ko. Yes. Ayun. So thank you so much, Sister Janice at Sister Mary, at sa pagbahagi ng inyong challenges or trials sa buhay na masasabi nyo rin na napagtagumpayan ninyo through Christ. So, Yes. ayun. So, ang aking question ngayon is, ikaw muna siguro, Sister Janice. Ano yung mo ngayon? Life testimonies mo sa buhay mo?
Ano yung magiging aral doon sa challenges mo baga na ganon? Ano yung mga aral na aanuhin mo doon, Sister Janice? Ibaba kami dito. Saka, sa mga pagsubok na dumating sa buhay mo, ano yung naisishare mo Yes, para kapulutan ng aral. Kung kaya't nang masasabi ko sa aral nito, sa aking buhay na ito, ay masasabi ko nasanay maging masaayos at maging matatag ang aking kalagayan na para upang lumakas ang aking buhay na para ako'y matulungan pa rin ng aking mga kapatiran o kaya't hindi man sa kapatiran ko, mga kasaman ko sa mga panang pamilya Torel para upang maging malakas ang aking sarili at maging masaayos ang buhay ko. Yes. Thank you so much, Sister Janice. Ikaw, Sister Mary Ann, ano yung magiging life testimonies mo or yung magiging aral sa ibang tao about dyan sa challenge na binigay ng Lord sa iyo? Para sa akin, sa mga pagsubok na pinagdaanan ko, ang masasabi ko lang is, huwag tayong mawawala ng paniniwala kay God. Laging si God ang una nating iisipin. Kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay natin, maging matatag pa rin tayo. Ang pananalig natin sa Panginoon, lagi nating hawakan. Kasi higit sa lahat siya ang nakakaalam kung ano yung magiging kapalaran natin. Opo. Thank you. So, praise God kasi 'di ba? Hindi ito mangyayari itong hapon na ito na may interview natin itong dalawa naming members kung hindi dahil kay Lord. Kasi si Lord ay gumalaw talaga sa kanilang buhay, nakita natin sa buhay nila. Kaya until now, nandito pa rin sila, strong ang pananampalataya at maging sila din ay sobrang strong na. Yes. Diba? Thanks to God. Yes. Thank So, you, God. ngayon is dahil na papag-usapan natin ang salitang strong, para sa iyo, Sister Mary Ann, ano yung definition ng salitang strong sa iyo? Para sa akin, I have to be strong and fight for our everyday life because of my kids. My kids is my strength. Sila yung nagbibigay ng lakas para sa akin at si God. Siya Yes. yung nagpapalakas sa akin. Amen. So ikaw, Sister Janice, ano yung definition ng strong para sa iyo, Sister Janice? Siyempre, sa akin din, nagpapalakas sa akin ay, siyempre, walang iba nga talaga ang ating Panginoong Diyos. Dahil kung hindi lang po sa Kanya, hindi tayo survive sa ating sarili na dahil sa ganyang ako ay may kapansanan at ganyan ang aking may kasakitan ako sa buhay ko, ay hindi natin maiwasan na kung kaya tayo'y humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos para ma-survive ang ating sarili na tayo'y matulungan at masaayos ang buhay natin ito. Amen. So talagang makikita natin, no, sa ating mga viewers pag na-upload na itong video natin is makikita talaga natin sa buhay kung paano gumalaw yung Holy Spirit at si Lord sa kanila. So talagang masasabi ko rin talaga na parang perfect itong sila yung napili natin kasi napaka-strong talaga nila eh. Although meron tayong mga member na mas may sobra pa ng mga pinagdaanan, may pinagdadaanan ngayon na sobra at recent, pero siguro mayroon talagang mayroon akong nakikita na bakit kayo yung nandito ngayon. Kasi talagang merong kirot, merong aral, meron talagang something na pinapasabi ang Lord sa atin, di ba? Na maging strong tayo sa any situation na dumating sa buhay natin. Stand firm, tapos si Lord lagi yung natin unahin, di ba, Sister Mary Ann? Would you believe, meron akong isi-share. Just recently talagang I'm so empty. Wala kahit magkano sa laman ng wallet. Walang laman as in empty.
Sabi ko, Lord, ano ang gagawin ko? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ipapakain ko sa anak ko. Nahihiya na rin ako sa mga kapatid niya kasi laging sila ang nandyan. And they are empty also, yung iba kong anak. Hindi ako makapaniwala na mayroon palang tao na hindi mo ini-expect na tutulungan ka. And I'm so thankful kasi nandito ikaw at ikaw. Nandito ang pamilya Torel and I'm so thankful sa pamilya Torel. So thankful din ang pamilya Torel kasi meron kaming member na Mary Ann na talagang masasabi namin na parang safe ang pamilya Torel pag nandito si Sister Mary Ann at ganun din si Sister Janice. Hindi siguro tatagal si Sister Janice sa pamilya Torel kung hindi rin talagang masasabi na safe si Sister Janice dito sa pamilya Torel. So tayo dediretso sa ating ano yung iyong life Bible verse, Sister Mary Ann? Meron ka bang Bible? Wala. Para sa akin is lagi lang nating tatandaan na sa lahat ng pagsubok na darating sa atin, si God ang una nating isip. Amen. Ikaw, Sister Janice, meron ka bang life Bible verse? Ako, Anong Bible verse mo, Nis? Meron ikaw? wala rin. Dahil siyempre, sinasabi ko nga naman talaga, ako nga po kahit sa nagsasamba ako tuwing linggo, sa ganitong gayang araw ng linggo ngayon, ay siyempre, hindi natin talaga maiwasan na tayo'y parating magpanalangin sa Panginoong Diyos. Na kung kaya, kahit sa ganitong hindi natin matatanda na kagaya nga sa akin may sakit ako, na kung kaya hindi ko makon sa aking isipan kung ano talaga ang nakatutok sa ating nababasa sa Biblia ng katuruan ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't ang iniisip ko na lang ay ang ating Panginoong Diyos na siya ay makapagbigay tulong sa atin para tayo ligtas. Yes. Yes. So, thank you so much. Isang napakamabuluhang pag-uusap, 'di ba? Sana nga is meron pang next time, pero ito lang talaga is for our first year anniversary special ng Pamilya Torel Bible Study Fellowship. So, thank you so much. So, bago tayo magtapos is, ano muna yung message ninyo since mag-first year anniversary tayo sa Bible study ng ating Pamilya Torel? Ikaw muna, Sister Janice, kasi simula yung nag-Bible study tayo, August 18, 2024 is kasama na namin si Sister Janice. August 16 pala, kasama na natin si Sister Janice. Ikaw, Sister Janice, ano yung message mo sa ating Bible sa unang anniversary ng Bible study natin? Ang aking message dito sa unang pagba-Bible study natin ay maayos at maging maganda rin ang aking pagkikinig sa mga kasalitaan na itinuturo ng ating pastor, na kung kaya't siya'y ibinibigay niya ang lahat ng kasabihan sa Biblia na para malaman natin kung ano ang kasalitaan ng ating Panginoong Diyos. At kung kaya't yan ay tayo nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na para malaman natin ang lahat upang tayo matuto sa lahat ng katuruan ng Panginoong Diyos. Ikaw, Sister Mary Ann, first time mo yata nakasama nung kay Sister Nessa, right? Yes. Yes. So, kahit bago lang is, anong message mo siyempre sa ating Bible study na mag-isang taon na siya? First of all, advance happy anniversary sa ating Pamilya Torel Bible Study. I'm so thankful to God to be part of this group. Because of this group, na-i-open ko yung nasa kalooban ko. Thank you, Lord. Nakilala ko yung mga taong nandyan to listen to me. And I'm so happy also in the other side dahil ngayon binibigyan niya ako ng kalayaan na i-voice out kung ano nasa kalooban ko. Thank you so much, Pamilya Torel. Yes. Thank you so much din, Sister Mary Ann and Sister Janice. So, ano na lang yung wish ninyo sa ating Bible study? For me, Yes, ikaw muna, Sister Mary Ann. stay strong, Pamilya Torel.
and magkaroon tayo ng totoong pagmamahalan bilang isang pamilya. Yes. Ikaw, Sister Janice? Ang aking wish talaga dito sa kanang ating magiging sa pagdating ng ating anniversary ng pagba-Bible study, sana'y maging masaayos tayo sa ating mag-isa't isa, tayo magkapamilya Torel, upang wala tayong kaguluhan at maging maayos ang ating pagsasamahan. Yes. At wala tayong dapat kakasalita ng kahit anumang masasama para wala tayong dapat papakinggan ng mga masasama. Yes, tama yung kay Sister Janice. So, again, thank you so much kasi kayo yung pinadala ng Lord para maging aral sa makakapanood ng video na ito. Thank you also. So, thank you so much. So, ang video na ito is mapapanood mismo 11 PM sa August 17, Linggo, kasabay ng anibersaryo ng Familia Torel Bible Study Fellowship. So again, thank you so much Sister Janice and Sister Mary Ann Bino sa pagbabahagi ng inyong true to life story testimony sa lahat ng ating kapamilya. So again, sabay tayong batiin ang Bible study ng first year anniversary in 1, 2, 3, go! Happy first year anniversary Bible study. So, Pamilya yes, Torel. to God be all the glory. Thank you.